Agosto 10, 2005 sa taas na 19,000 talampakan sa Rupal Face ng Nanga Parbat, Pakistan, pinanood ni Tomas Humar ang rescue helicopter ng Pakistani Army na papalapit sa kanya. 6 na araw nang hindi kumain ang Slovenian mountaineer. Paubos na ang baterya ng radyo niya at nag-aasul na ang mga daliri sa paa dahil sa frostbite. Sa ilang minuto, maliligtas siya sa kamatayan at magiging pambansang bayani. Magdiriwang ang buong Slovenia. Pero ang hindi alam ng lahat, ang kanyang pagkaligtas ngayon ay maaaring pinakamasama para sa kanya. Patay na ang climber na ito. Hindi lang niya alam. Maligayang pagdating sa extreme. Maaaring tanong mo, bakit ang makaligtas sa rescue ang pinakamasamang mangyari sa isang tao? Para maintindihan mo yan, kailangan mong malaman kung ano ang nangyari kay Tomas Humar 8 taon na ang nakalipas. Dahil doon nagbago ng lubusan ang relasyon niya sa kamatayan sa mga bundok. Noong Oktubre 31, 1977, umaakyat si Humar sa west face ng Noptse, isang 8,000 talampakang pader ng yelo at bato sa Nepal. Kasama ang matalik na kaibigang si Janis Jeglic, parehong sumisikat na bituin ang dalawang ito sa komunidad ng umaakyat sa Slovenia. Si Janis lalo na ay mahal ng lahat. Siya ay may talento, may karanasan, at kilala bilang isa sa pinakaligtas na umaakyat sa bansa. 5 araw nilang nilabanan ang daan paakyat sa delikadong bahagi na ito dahil sa sobrang lupit ng panahon. 4 na araw silang hindi makagalaw dahil sa bagyo. Nagkaroon ng tagas ang kanilang kalan kaya't nanganganib silang ma-dehydrate. Minsang naipit ng bumabagsak na niyebe ang bivouac tent nila kaya muntik silang mamatay sa kakulangan ng hangin. Ginagawa nila ito nang walang lubid o anumang pangkaligtasang koneksyon. Kung mahulog ang isa, walang sasalo. Matapang, mabilis, at delikado ang ginawa nila. Sa ikatlong gabi, may kakaibang sinabi si Jeglic kay Humar. Sabi niya, kung aakyatin natin ito, habang buhay tayong masaya. Kung hindi, mapapasaya naman natin ang kalahati ng Slovenia. Nagbibiro siya tungkol sa politika sa Slovenia at sa mga namumunong hindi laging aprobado dahil sa agresibong estilo nila. May katotohanan ng biro. Iniisip ng marami na ginagawa nila'y sobrang delikado kahit walang dahilan. Noong Oktubre 31, isinagawa nila ang huling pagsubok para marating ang tuktok. Umakyat sila ng walang tali, kaya walang koneksyon sa isa't isa para sa kaligtasan. Bahagyang nauuna si Yanes ng mga 15 minuto bandang 1:15 ng hapon. Nag-radio si Yanes na nasa tuktok na siya. Matapos ang 15 minuto, dumating si Humar sa tuktok pero wala na si Yanes. Ang natagpuan ni Humar ay mga bakas ng paa sa niebe na bigla na lang natapos. At ang radyo ni Yanes na nakahandusay sa niebe kung saan niya ito nahulog. Sobrang bangis ng hangin sa gulod na yon. Sa loob ng 15 minuto, matapos marating ni Jeglic ang tuktok at dumating si Humar, tinangay siya pababa ng bundok nang bigla ang bugso ng hangin. Nahulog siya ng libu-libong talampakan sa timog at hindi na nakita. Mag-isa na lang si Humar sa taas na 25,000 at 400 talampakan sa tuktok ng 8,000 talampakang pader, patay na ang kasama at papalapit na ang gabi, kaya kailangan niyang bumaba mag-isa. Napakabrutal ng sumunod. Namatay ang headlamp ni Humar habang pababa siya. Nawala niya ang snow goggles niya. Nakakaramdam siya ng guni-guni dahil sa sobrang pagod at uhaw. Bukod pa roon, tinangay siya ng isang avalanche mula sa gilid ng bundok at sa kung anong paraan ay nagawa niyang mapigilan ang kanyang pagbagsak. 2 araw bago siya nakarating sa ibaba at pagdating niya sa base camp, nakaranas siya ng frostbite, matinding uhaw at matinding trauma sa isip. Sa Slovenia, nagluksa ang mga tao sa pagkamatay ni Yanes. Paborito siya ng mga umaakyat at kilala ng lahat na nakaligtas si Humar sa di kapani-paniwalang pangyayari, ngunit may mga bulong-bulungan. May mga nagsisisi kay Humar sa nangyari. Sabi nila, maling tao ang bumalik mula Nupte. Sabi ni Humar, pakiramdam niya ay maling tao ang bumalik mula sa Nupte. Malalim ang mga peklat sa kanyang isipan. Sa katunayan, mula noon, madalas nang mag-isa si Humar sa pag-akyat. Hindi niya kayang isipin na mawalan ulit ng isa pang kasama. Sandaling pahinga sa gulo. Kung nais mo sumali sa extreme na komunidad, panoorin ang mga eksklusibong video para sa'yo. Magkaroon ng maagang access sa iba pa naming mga nilalaman at bumoto sa mga content poll. Sumali ka sa amin sa Patreon. Kita-kits doon. Nakakalungkot. Hindi ito unang trauma niya. Malayo pa nga. Ganito kasi yon. Ipinanganak si Humar noong 1969 sa Slovenia, na noon ay bahagi ng komunistang Yugoslavia.
Lumaki siya sa pamilyang manggagawa. Ang ama niya ay tagapagtayo na naniniwala na delikado at walang kwenta ang pag-akyat. Ang una niyang gamit sa pag-akyat ay isang itinapong seatbelt mula sa Fiat. Pero sa edad na 20, may nangyaring lubos na nagbago sa pagkatao niya. Si Humar ay nakonscript sa Yugoslavian Army at naitalaga sa Kosovo noong tumaas ang tensyon ng mga etniko sa Balkan. Labis siyang nagimbal sa mga nakita niya roon. Kasama siyang naglilingkod sa mga Serb na nagbabantay sa mga etnikong Albanian, ngunit tutol siya sa malupit na pagtrato na nakita niya. Nang matapos ang kanyang sapilitang serbisyo at humiling siyang makauwi, hindi siya pinayagan ng hukbo. Sa halip ikinulong, hinugasan ng utak at inabuso siya. Iniwan siya sa istasyon ng tren sa Kosovo, sa bayang laban sa puwersa ng Yugoslavia. Pag-uwi ni Humar, lubos siyang wasak. Nagkaroon siya ng matinding post-traumatic stress disorder at nilabanan niya ito sa pag-akyat. Madalas gamitin ng mga may trauma ang extreme sports bilang self-medication. Yung adrenaline at matinding konsentrasyon para mabuhay, pansamantalang pinapatahimik ang mga demonyo sa loob. Habang tumatagal, kailangan mo ng mas matinding karanasan para makuha ang parehong epekto, parang adiksyon na. At sa tingin ko, yun ang nangyari kay Humar. Nagsimula siyang mag-solo sa mga delikadong ruta na tinatawag ng club nila na Death Solos at Sick Mountain. Ang pag-akyat ay hindi lang basta libangan o hilig, ito ay naging therapy at pagtakas para sa kanya. Ang mga bundok lang ang tanging lugar kung saan siya tunay na nakakakahinga. Noong 1900, isa na si Humar sa pinakamagaling na umaakyat sa Slovenia. Nanalo siya ng Piole d'Or na parang Oscar sa pag-akyat ng bundok dahil sa Ama de Blom, pero mas malaking tagumpay pa ang dumating sa kanya. Ang timog na bahagi ng Dalagiri, isang bundok sa Nepal na 26,000 talampakan ang taas, ay kabilang sa pinakamapanganib na pader sa Himalayas. Isang 13,000 talampakang akyat na may 40% tsansang mamatay. Si Reinhold Messner, isa sa pinakadakilang mountaineer, ay 2 beses sinubukan ang rutang ito, ngunit nabigo pareho. Tinawag niya itong imposibleng akyatin, kaya noong Oktubre 1900, nagpasya si Humar na akyatin ito mag-isa. Mag-isa at walang backup, 9 na araw niyang inakyat ang pader na iyon. Sa isang pagkakataon, tinamaan ng malaking bato ang kanyang binti sa taas na 18,700 talampakan. Buti na lang, hindi nabali, pero pwede sanang matapos ang lahat. Sa ika-8 araw, nasa 25,600 talampakan na siya at delikado na ang panahon. Matindi ang hangin, hindi matiis ang lamig. Tinawagan siya ng base camp niya sa radyo. Wala pang gumawa nito dati, panahon ng pag-isipan mong bumaba. At si Humar, sa kanyang pagod at kulang sa oxygen na kalagayan, tiningnan ang litrato ng kanyang munting anak na si Tommy na dinala niya. Noong oras na yon, dahil sa pagod o kulang ng oxygen, nagkapangitain si Humar. Aniya, malinaw niyang nakita si batang Tommy na iniunat ang daliri mula sa litrato at nagsabing, "Umuwi ka na, Daddy." Noong sandaling iyon, naisip niyang baka nailigtas ang buhay niya. Sabi niya, bigla niyang napagtanto na mamamatay na siya. Kung nagpatuloy ka, mamamatay ka, kaya bumalik siya. Hindi niya naabot ang tuktok, pero nabuhay siya. Pagbalik sa Slovenia, nagdiwang pa rin ang tao. Ayon kay Reinhold Messner, isa sa pinakadakilang umaakyat ng bundok, pangalawa lang ang pag-abot sa tuktok kumpara sa nagawa ni Humar. Tinawag niya itong pinakamahalagang pag-akyat ng dekada at idineklara si Humar bilang pinakakapansin-pansing umaakyat ng bundok ng henerasyon. Umakyat siya sa mas mataas na bahagi mag-isa, lampas sa inaasahan ng iba. Naging atleta ng taon ng Slovenia si Humar. Natanggap niya ang emblem ng kalayaan mula sa Pangulo. Sobrang sikat niya na kahit postcard na may Tomas Humar Slovenia lang, makakarating pa rin sa kanya. Lahat meron siya, kasikatan, pagkilala at pagiging pambansang bayani. Pero makalipas lang ang 1 taon, noong Oktubre 2000 may nangyaring dapat sanay nagtapos na ng karera ni Humar sa pag-akyat. Nagtatayo siya ng bahay para sa pamilya niya sa Slovenia. Madilim ang gabi nang aksidenteng mahulog siya sa hindi pa tapos na hagdanan, bumagsak ng 10 talampakan sa semento. Nang tumingin siya pababa, nakita niyang baluktot ng hindi normal ang kanyang kanang binti sa ibabaw ng kanyang dibdib. Lubos na nadurog ang kanyang femur. Durog din ang kanyang kaliwang sakong. Sabi ng mga doktor, maswerte na siyang mabuhay, lalo na kung makakalakad pa siyang muli. Napag-usapan nilang putulin ang isa o parehong binti niya at nagbigay ng pinal na desisyon ang mga doktor. Habang buhay na siyang gagamit ng wheelchair, imposible na siyang makapag-akyat, tapos na ang kanyang karera. Matigas na tumanggi si Humar sa kapalarang itinakda sa kanya
at ayaw pa niyang manatili sa ospital. Palihim siyang lumalabas gamit ang kanyang wheelchair para maglakad-lakad sa mga kalsada at sa pamamagitan ng halos hindi kapani-paniwalang lakas ng loob, pinilit niyang gumaling ang kanyang katawan. Pagkatapos ng halos 12 operasyon at matinding rehabilitasyon, muli siyang nakalakad at halos agad-agad bumalik siya sa mga bundok. Noong 2005, nakabalik si Humar sa elite ng pag-akyat at itinakda ang layunin sa pinakamataas na pader ng bundok sa mundo, ang Rupal Face ng Nanga Parbat. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang tungkol sa Nanga Parbat. Tinatawag ang bundok na ito na Killer Mountain at may matibay na dahilan kung bakit. Bago tuluyang matagumpay na naakyat ni Erman Buhol noong 1953, 31 katao na ang namatay. Sinusubukan. Oh, tama ang narinig mo, 31. Noong 1934, isang bagyo ang pumatay sa 4 na Aleman na umaakyat at 6 na Sherpa. Noong 1937, isang avalanche ang nagbaon sa 18 Sherpa at 12 umaakyat. Isa ito sa mga pinakamapanganib na bundok sa buong mundo. Ang Rupal Face na gustong akyatin ni Humar ay isang 15,000 talampakang patayong pader ng yelo, bato at niyebe na isa sa pinakateknikal at mahirap akyatin sa mundo. Doon namatay ang kapatid ni Reinhold Messner. Tinawag niya itong bundok ng tadhana. Pero si Humar, sa hindi malamang dahilan, ay kumpiyansa. Nagdala pa siya ng isang kakaibang bagay sa ekspedisyong ito. Nagdala siya ng isang astrologo na nagngangalang Natasa, na naglakbay pa mula Slovenia partikular para basahin ang aura ng bundok at tukuyin ang espiritual na paborableng sandali para simulan ang pag-akyat. Alam kong kakaiba yon, pero totoong naniniwala si Humar sa ganito. Akala niya may kaluluwa ang bundok. Naniniwala siya na sa tamang espiritual na paghahanda, poprotektahan siya ng mga bundok. Ang bahay niya ay puno ng mga kristal, eskultura ng Budista, mga rebulto ng Birheng Maria, at mga larawan ng mga gurong Indian. Gumagamit siya ng pendulum para suriin ang kanyang mga chakra bago umakyat. Totoo ito para sa kanya. Noong Agosto 1, 2005 nang luminaw ang ulap mga 3:00 ng hapon, sinabi ni Natasa na tama na ang oras. Nagsimulang umakyat mag-isa si Humar. Ilang araw naging maayos ang lahat, ngunit noong Agosto 3 sa 21,000 talampakan may hindi inaasahang nangyari. Nakita ni Humar ang sarili niya sa tinatawag niyang maze ng yelo. Sa madaling salita, ito ay pormasyon ng nakabitin na niyebe at yelo kung saan lahat ng direksyon ay tungo sa hindi madaanan o tiyak na kamatayan. At bigla, nang walang babala, bumigay ang lupa sa ilalim niya at nahulog siya sa isang butas. Nagawa niyang mapigilan ang pagbagsak at gumawa ng maliit na patungan ng niyebe para maupuan. Sa susunod na 2.5 oras tinangkang tumakas, pero matapos ang 300 talampakan, sumuko siya. Hindi matatag ang niyebe. Pakiramdam niya ay pwedeng gumuho ang estruktura anumang oras. Kaya ginugol niya ang gabi sa butas ng yelo na iyon, pinapalakas ang loob niya at sinusubukang mag-isip ng paraan kung paano makakaalis sa sitwasyong kinasadlakan niya. Hindi pa niya alam, pero sa masikip na butas ng yelo na ito, siya titira ng 6 na araw. Noong Agosto 4, 46 ng umaga, kumalabog ang radyo ni Kumar papuntang base camp. Tense ang boses niya. Hindi siya makagalaw maliban pakaliwa. Noong 1:38 ng hapon, nagradyo ulit siya. Isang pagbagsak ng bato ang sumugat sa kanyang braso at leeg. Lahat ay basang-basa. Madalas siyang may sakit at kailangan ng tulong agad. Nagpadala pa siya ng mayday signal sa embahada ng Slovenia, umaasang makakatanggap ng kahit anong tulong. At doon nagsimulang maging isang pandaigdigang krisis ang kwentong ito. Dahil sa Slovenia, may isang bagay na talagang nakakabaliw na nagsimulang mangyari. Bago pa umalis si Humar papuntang Pakistan, nag-set up na ang team niya ng website para mag-post ng mga update sa pag-akyat. Taong 2005 ito. Noon, hindi pa uso ang live internet coverage, pero pwedeng mag-login ang mga Slovenian para subaybayan ang progreso niya. Kumalat ang balita na natrap si Humar, kaya sumabog ang website sa dami ng bisita. Ang kanyang team sa base camp ay nagsimulang mag-post ng oras-oras na update tungkol sa kanyang kalagayan, kung ano ang kinakain niya, at gaano pa karami ang natitirang baterya niya. Nasaan na ang mga plano sa pagsagip? Lahat ay real-time. Nag-crash na ang site eh. Nagdala sila ng 7 dedicated server para suportahan ang dami ng bisita. Sa isang linggo, 56 milyon ang bumisita. Ang mga taga-Slovenia ay nanatiling nakatutok sa kanilang mga telebisyon at computer.
Sinusubaybayan ang bawat oras na balita tungkol sa lalaking ito na naipit sa bundok sa kabilang panig ng mundo. Pati mga presidente ng parehong bansa ay personal na nakialam. Hindi na lang ito basta pagsagip, ito ay naging usapin ng pambansang dangal at internasyonal na diplomasya. Makaraan ang ilang oras, tinawagan na ng ministro ng panlabas ng Slovenia ang kanyang katapat sa Pakistan. Nakipag-ugnayan ang kalihim ng interior ng Pakistan sa Army Aviation Division. Habang kumukonsulta sila sa eksperto at gumagawa ng plano sa pagsagip, si Humar ay patuloy na lumalaban para mabuhay sa halos imposibleng kondisyon. Tuwing 5 minuto, may avalanche na dumadaan sa magkabilang gilid niya na parang kulog. Ang halumigmig ay 95 to 99%, kaya walang matutuyo. Hindi ang sleeping bag, damit o kagamitan niya. Ang temperatura ay 14 to 19 degrees Fahrenheit, ngunit lalong pinalamig ng hangin. Upang mabuhay, kinailangang maging malikhain si Humar. Pinatuyo niya ang kanyang medyas sa pamamagitan ng pagsiksik nito sa ilalim ng kanyang kilikili at paghinga dito gamit ang kanyang hininga. Nang mapunit ang bag niya, tinahi niya ito gamit ang sinulid ng kutsilyo at ngipin. Pinabagal niya ang tibok ng kanyang puso sa pamamagitan ng pagmumuni-muni. Kinontrol niya ang kanyang paghinga. Pumasok siya sa tinatawag niyang espesyal na estado para lang mapangasiwaan ang matinding takot. Sa ika-4 na araw, namula ng asul ang mga daliri niya sa paa. Minasahe niya ito ng krema, takot sa frostbite. Natulog siya na ang ulo ay nakaharap sa U-shaped na lagusan sa niyebe para magamit ang siko sa pagtulak ng mga pagguho ng niyebe na paulit-ulit siyang nililibing. 2 pakete ng sopas, 5 keso, at kaunting prosciutto na lang ang natira niyang pagkain. 4 na baterya na lang ang natira sa radyo niya. Noong Agosto 7, mahina at putol-putol ang boses niya nang sabihin, "Ika-5 kong gabi sa nagyayelong kulungan, hindi ko na matiis. Kung magpatuloy ito, hindi ko nakakayanin pa." May isip ko lang ang takot niya noon. Alam na bawat hinga ay maaaring huli na. Nagtataka kung may darating pa sa oras. Paparating na ang tulong. May plano ang hukbong sandatahan ng Pakistan, pero delikado ito. Sa mga unang araw matapos ang Mayday ni Humar, hindi naging posible ang pagsagip dahil sa masamang panahon. Malalakas na bagyo at makakapal na ulap ang bumalot sa bundok, pero noong Agosto siyam gumanda rin ang panahon. Nagmadali ang hukbong sandatahan na magpadala ng 2 Lama SA, 3 1-5B na helicopter sa lugar. Eroplano itong disenyo ng Pransya para sa mataas na lugar, pero kahit ang mga espesyal na helicopter na ito ay hirap makalipad ng ligtas sa taas na 19,000 talampakan sa normal na kondisyon. Inalis nila ang hindi kailangan, iniwan lang ang mahalaga para mapahusay ang kakayahan nitong mag-angat. Noong Agosto 9, sinubukan nilang magsagip pero napalibutan ng makapal na hamog ang bundok. Naririnig ni Humar ang tunog ng mga helikopter pero di niya makita ang mga ito. Lumipad ang mga piloto ng sapat na lapit para makita kung nasaan si Humar at napagpasyahan nilang posible sa teorya ang pagsagip. Kailangan nila ng perpektong panahon, tiempo at pagsasagawa. Isang pagkakamali lang at lahat sila ay mamamatay. Sa umaga ng Agosto 10, kahit hindi malinaw ang panahon at natatakpan pa ng ulap ang posisyon ni Humar, nagpasya na ang mga piloto na sina Tenyente Coronel Rashid Ulabaig at Major Khalid Amir Rana. Itutuloy na nila ito. Pagsapit ng 5:45 ng umaga, narating nila ang gilid ng bundok at nakita si Humar na nakakapit sa makitid na niyebeng gulod. At ang sumunod na nangyari ay isa sa pinakakahanga-hangang teknikal na paglipad na narinig ko. Lumapit ang mga piloto sa isang anggulo habang si Humar ay nasa 9 na posisyon nila at dito nagsimulang nakakatakot ang lahat. Merong isang gauge sa mga helicopter na nagpapakita kung gaano karaming lakas ang ginagamit mo. Sa antas ng dagat, maaaring gumamit ka ng 60 o 70% ng iyong lakas para lumutang. Sa 19,000 talampakan na manipis ang hangin, nagbasa ang gauge ng 78%. Ibig sabihin, halos lahat ng lakas ng helicopter ay ginagamit nila para lang manatili sa ere. Konti na lang ang lakas nila para buhatin ang 150 pounds na halos bigat ng backpack. Ilang pulgada lang ang agwat ng umiikot na mga talim ng rotor sa bato. Kung tinamaan sila ng isang bugso ng hangin o kung nagkamali ng kahit kaunti ang piloto, tatama ang mga talim sa bundok at lahat sila ay mamamatay. Agad-agad, inihagis nila ang isang lubid na may buhol at pansamantalang upuan papunta kay Humar. Kinuha niya ito pero may di inaasahang nangyari. Sa gitna ng kaguluhan, nakalimutan ni Humar tanggalin ang safety anchor niya sa ice screw na nasa pader.
Nang umangat ang helicopter, nakakabit pa rin sa kanya ang anchor. Sandali, humigpit ang tali ng helicopter sa bundok. Biglang tumagilid nang malakas ang helicopter papunta sa bato habang nilalabanan ng mga piloto ang mga kontrol. Umiikot ang talim ng rotor papuntang pader. Akala ng lahat sa base camp na masasaksihan nilang bumangga ang helicopter sa bundok habang nakakabit pa rin si Humar. Natanggal ang ice ski screw sa pader at agad umatras ang helicopter mula sa bundok. Ang galing ni Bayig ang nagpanatili sa kanila sa ere. Sa loob ng 10 minuto, nakabitin si Tomas Humar sa lubid ng helicopter habang bumababa papuntang base camp. Nang ibaba na siya sa lupa sa base camp, agad siyang sinuri ng mga mediko. May kaunting frostbite siya sa kamay at binti. Pagod na pagod siya at ilang araw nang hindi kumakain, pero ligtas na siya. Wala siyang malubhang pinsala, wala namang bago. Sa totoo lang, nagdiwang ang buong Slovenia. Natanggap ng mga piloto ng Pakistan ang pinakamataas na parangal militar ng Slovenia para sa katapangan. Maraming Slovenians ang nag-udyok kay Humar na tumakbo sa pagkapresidente at malamang mananalo siya, ayon kay Reinhold Messner. Si Tomas Humar ay isa sa pinakamagaling at pinakamatatag na mga mountaineer at magtatagumpay siya. Parang himala iyon, pero hindi lahat ganoon ang palagay. Nag-iba ang reaksyon ng ilang miyembro ng internasyonal na komunidad nang umaakyat sa bundok sa pagkakaligtas kay Humar. May isang kilalang Amerikanong umaakyat na sumulat. Ngayon, bawat hindi handa at malas na umaakyat na hindi sapat ang kakayahan para sa kanyang mga ambisyon sa Himalaya, pwede na lang magradyo, humingi ng tulong at asahan na may darating na tagapagligtas. May ilang umaakyat na naniniwalang si Humar ay hindi tunay na alpinista kundi manloloko. Mas inuuna ang kompetisyon kaysa tamang desisyon. Isang buwan matapos sagipin si Humar, sina Steve House at Amerikanong umaakyat na si Vince Anderson ay inakyat ang mukha ng RuPaul bilang tahasang pagtutol ayon sa marami. Ginawa nila ito sa huwaran at magaan na alpin na estilo. Walang media coverage, walang update sa website, walang pagsagip, isang malinis at mabilis na pag-akyat lang. Dahil dito, naging parang sirko ang pinag-usapang pagsubok ni Humar. Malaki ang epekto ng mga batikos. Kaya siguro naganap ang sumunod na mga pangyayari. Hindi tumigil si Humar sa pagkuha ng panganib. Tumigil lang siya sa pagpapalaganap nito. Noong 2007, ginawa niya ang kauna-unahang mag-isang pag-akyat sa timog bahagi ng Annapurna, isa sa pinakamapanganib na pader sa mundo. Pero sa pagkakataong ito, halos wala siyang sinabihan. Hindi nalaman ng mundo hanggang sa tumawag siya mula sa tuktok. Walang coverage ng media, walang update sa website o anumang selebrasyon. Natutunan niya ang maling aral mula sa mga batikos. Hindi siya umaakyat ng mas ligtas, umaakyat lang siya ng mas palihim. Nobyembre 2000 tahimik na dumating si Tomas Humar sa Nepal. Tapat siya sa bago niyang estilo. Kakaunti lang ang may alam na nandoon siya. Pumunta siya roon para subukang akyatin ang timog ng Langtong Lerong, isa sa pinakamapanganib na ruta sa rehiyon. Ginagawa niya ito mag-isa, walang kasamang umaakyat, walang mga Sherpa na gumagabay sa kanya, si Humar lang at ang bundok. Maaaring hindi mo pa narinig ang Langtong Lerong. Hindi ito Everest at hindi rin kabilang sa 50 pinakamataas na bundok sa mundo sa taas na 23,700, 11 talampakan. Pero ito ang kailangan mong malaman tungkol sa bundok na ito. Sa 51 na pagtatangkang akyatin ito, 14 lang ang nagtagumpay. Iyan ay 27% na tagumpay na rate. 16 na umaakyat ang namatay doon. 13 sa kanila ay natabunan ng avalanche. At ang timog na bahagi na tinatangkang akyatin ni Humar ay hindi pa muling naakyat mula noong 1,000. 975. Simple lang ang plano ni Humar. Akyatin ang timog na bahagi gamit ang alpine style, mabilis, magaan, at kaunting gamit. Magtatayo ng mga kampo habang umaakyat, mararating ang tuktok at bababa. Patunayan niya sa sarili at sa mundo na kabilang pa rin siya sa pinakamahusay na umaakyat na buhay. Pero sa pagkakataong ito, wala na ang ingay ng media na pumalibot sa Nanga Parbat. Noong Nobyembre 5, 2000 umalis si Humar sa base camp at sinimulang akyatin ang bundok. Sa base camp, si Jagat Limbu lang ang naiwan para subaybayan ang kanyang radio calls sa loob ng 2 araw. Patuloy na umakyat si Humar. Noong Nobyembre 7, naabot niya ang 20,000 talampakan at nagtayo ng kampo sa gulod. Lahat ay ayon sa plano, mabilis ang kanyang pag-usad. Mahirap umakyat pero kinakaya at kahit di perpekto ang panahon, maayos pa rin. Noong Nobyembre 9, sa 20,700 talampakan, nagpasya si Humar.
Nag-radio siya kay Jagat sa base camp at ang kanyang mga salita ay nagsasabi ng lahat. Nandito ako, hindi posible, bababa na ako. Bumaba siya. Nabasa ang mga palatandaan. Nagbabago ang panahon. May hirap at dumaraming panganib sa unahan. At tama ang naging desisyon niya. Noong nasa Dalagiri siya, noong 1999, nakita niya ang litrato ng anak niya at nagdesisyong bumalik gaya ng natutunan niyang gawin. Bumaba siya. May hindi inaasahang nangyari habang bumababa siya. Pero di ko alam eksakto kailan iyon. Ang alam namin, nang tumawag siya sa radyo kay Jagat o ang araw na yon, may dalang impormasyong yumanig kay Jagat. Naaksidente siya na bali ang bintit likod at nasugatan ang tadyang. Malamang ay nahulog siya habang bumababa. Nadulas sa yelo, nagkamali ng tapak. Hindi na natin malalaman. Sa taas na 20,700 talampakan sa bundok na 14 na taon nang di inaakyat, grabe ang mga pinsala. Hinarap na ni Kumar ang realidad na iniiwasan niya mula 2005 at ngayon, walang himalang mangyayari. Walang internasyonal na krisis, walang mga presidente na tumatawag, at walang 56 na milyong tao na nanonood online. Isang lalaking nag-iisa sa bundok na namamatay. Naiisip ko lang kung ano ang iniisip ni Humar noon. Naisip ba niya ang Nanga Parbat o ang mga anak niya noong niligtas siya ng helicopter? Naunawaan na ba niya na ang mga bundok na akala niyang may kaluluwa ay hindi rin siya minahal sa kabila ng lahat? Nakaligtas si Humar noong gabing iyon at kinaumagahan ng Nobyembre 10, nag-ipon siya ng lakas para makagawa ng huling tawag sa radyo kay Jagat Limbu. Mahina ang boses niya kaya kinailangang tutukan ni Jagat para marinig. Nakapagsalita lang si Humar ng ilang salita bago natapos ang transmisyon. Jagat, ito na ang huli ko. At pagkatapos ay katahimikan. Namatay ang linya. Hindi na muling nagpadala ng mensahe si Thomas Humar. Sa loob ng 4 na nakakabalisang araw, desperadong naghahanap ang mga rescue team. Nobyembre 10, may helicopter na lumipad sa South Face pero wala silang nakita. Sobrang sama ng panahon at sobrang limitado ang visibility. Agad nagpadala ng malakas na kopo ng Sherpa na mabilis nagtrabaho, naglagay ng lubid at umakyat ng 1,600 talampakan papunta sa lokasyon na tinukoy ni Humar. Hindi nila siya nakita, wala siya doon. Noong Nobyembre 12 at 13, malakas na niyebe at panganib ng pagguho ng yelo ang pumigil sa pagsubok na sagipin siya. Isang Swiss rescue team mula sa Erzermatt ang lumipad papuntang Kathmandu para magsagawa ng rescue search. Pero ang tanging magagawa lang nila ay maghintay na gumanda ang panahon at magdasal na matagpuan siyang buhay. Noong Nobyembre 14 matapos ang 3 oras ng paghahanap mula sa himpapawid, may nakita rin sila sa wakas. Pero ang natagpuan nila ay hindi makatuwiran. Ang katawan ni Humar ay nasa 18,000 at 400 talampakan, 2,300 talampakan na mas mababa at mas malayo sa kaliwa kaysa sa inaasahan. Sa kabilang bahagi ng bundok, ang katawan ay nagyelo at matigas. Kita na agad mula sa helikopter ang nabaling binti. Paano napunta si Humar ng ganoon kababa? Na kayang gumapang ni Humar pababa ng bundok sa 4 na araw kahit bali ang likod at binti niya. Nagpumilit siyang pumunta sa lugar na pwedeng sagipin ng helikopter. May isip mo ba ang ganong klase ng lakas ng loob, ganong klase ng pagdurusa? Gumagalaw ng pulgada kada pulgada pababa sa halos patayong yelo. Basag-basag ang mga buto. Alam mong mamamatay ka na, pero ayaw mo pa ring sumuko. Halos imposible ang magawa iyon sa matarik at mabatong lugar na pinagtagpuan sa kanya. Pinag-uusapan natin ang lalaking muling nakalakad matapos sabihing habang buhay siyang naka-wheelchair ng mga doktor. O baka naman nagkaroon siya ng isa pang matinding pagkahulog pagkatapos ng huling tawag niya sa radyo. Siguro, sinubukan niyang bumaba kahit mahina na sa sugat at pagkalantad. Nadulas siya at gumulong sa bangin hanggang huminto ang katawan niya 2,300 talampakan sa ibaba. Pero kung nangyari iyon, bakit hindi nasira ang mga damit niya? Bakit buo pa rin ang mga gamit niya? Ang ganong kahabang pagbagsak dapat ay sumira sa lahat. Maaaring di na natin malaman ang totoong nangyari. Ang alam lang natin, nang makuha nila ang kamera niya, nakita nila ang huling litrato ni Humar. At ang mga litratong ito ay labis na nagpapalungkot sa akin. Ipinakita ng mga ito ang tanawin pataas at pababa ng isang napakatarik na kulwar papunta sa tuktok. Sinusubukan niyang bumaba papuntang base camp na di na niya makikita muli. Kahit sa huli, kahit alam niyang mamamatay na siya, si Humar ay tumitingin pa rin sa dalawang direksyon, humaharap sa isang pagpipilian. Base sa lugar ng pagkakatagpo sa katawan niya, mukhang tinangka niyang bumaba. Sinubukan niyang mabuhay at makauwi,
Pero ngayon, hindi siya pinayagan ng mga bundok na pinaniniwalaan niya. Iniisip ko ang lalaking nakaligtas sa Kosovo at umuwing sugatan. Nakita niyang tinangay ng pagsabog ang kaibigan mula sa tuktok ng bundok at bumaba siyang mag-isa habang nahahalusinasyon. Nahulog siya ng 10 talampakan sa semento at sinabihang di na makakalakad, pero sa matinding determinasyon ay pinilit niyang gumaling. Sino ang natrap ng 6 na araw sa 19,000 talampakan at nailigtas sa isang halos imposibleng pagsagip? Naiisip ko na bawat beses siyang nakaligtas, mas tumitibay ang paniniwala niyang protektado siya, alam man niya o hindi. Na ang mga bundok na pinaniniwalaan niyang may kaluluwa ay pabor sa kanya, na kaya niyang magpatuloy dahil palaging ililigtas siya ng universo. Manipis ang hangganan ng determinasyon at pamimilit, tapang at kawalang ingat at pagtutulak sa hangganan at pagbabaliwala rito. Dahil sa kwento ni Kumar, napapaisip ako kung ang pagkaligtas sa kamatayan ay tunay na pagliligtas. Pinapatagal lang nito ang tiyak na mangyayari habang iniisip mong di ka matitinag. Pumanaw si Thomas sa natatanging lugar na nagbigay sa kanya ng kapayapaang nahanap niya mula pa sa Kosovo. Kahit trahedya ang kanyang pagkamatay, may isang bagay na tunay na makatao sa kanyang kwento. Isang lalaking tumatakas sa kanyang mga demonyo sa pinakamabangis na lugar. Natagpuan niya roon ang kaligtasan at kapahamakan. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.